Sabi ni San Juan sa ating unang pagbasa, "Beloved, let us love one another because love is of God." Tapos dinugtong pa niya, hindi tayo ang unang umibig, ang Diyos ang unang umibig. Mga kapatid, importante yan. Kasi ang mundo ngayon, ang daming love, pero madalas transactional. Ano yung transactional love? Ang daming love pero madalas transactional. Paano yung transactional? Mahal kita kapag may napapala. Diba? I care kapag okay ka pa. I'll stay kapag hindi ka na burden. Transactional. Pero ang love ni God, hindi ganon. Love that initiates. Love that sacrifices. Love that heals. Hindi tayo ang nag-imbento ng pag-ibig. Tayo ang inabutan ng pag-ibig. I repeat that. Hindi tayo ang nag-imbento ng pag-ibig. Tayo ang inabutan ng pag-ibig. Ang daming tao ngayon, emotionally numb. Mabilis matrigger, mabilis maubos, mabilis mang-block, mabilis mang-cancel. Kaya ang tanong, kung ganyan ang climate ng puso ng mundo, paano tayo magiging Kristiyano? Kung ganyan ang climate ng puso ng mundo, paano tayo magiging Kristiyano? The answer is simple. Balikan natin ang pinanggagalingan ng pag-ibig. No? Kung walang daily source, mauubos ka talaga. Kaya bago tayo magmahal, magpamahal muna tayo sa Diyos. Bago tayo magmahal, magpamahal muna tayo sa Diyos. Prayer is not a luxury. Prayer is our charging. Prayer is our charging. In the response, in the Psalm 72, ang sabi sa atin, "O Diyos, bigyan mo ng katarungan ang hari, ipagtanggol niya ang dukha, iligtas niya ang anak ng maralita." Mga kapatid, this is a psalm about leadership. Pero hindi lang para sa presidente, mayor o boss. This is for all of us na may sakop, na may sinasakupan. Magulang sa anak, guro sa estudyante, nurse sa pasyente, kuya o ate sa kapatid, leader sa barangay, sa parokya, sa chapel. Ang daming nagigipit, di ba? Taas ang bilihin, hirap ng trabaho, burnout, anxiety, loneliness. Kaya ang pananampalataya natin hindi pwedeng feel good lang. Ang totoong debosyon may kasamang pagtingin sa mahina. Kaya ngayon, itanong natin sa ating sarili, sa maliit kong mundo, sa bahay, sa opisina, sa community, may naaangat ba ako o may nadadaganan? Sa maliit kong mundo, sa bahay, sa opisina, sa community, may naaangat ba ako o may nadadaganan? Now, in our gospel, napakagandang eksena ang nangyari. Nakita ni Jesus ang napakaraming tao at sinabi, naawa siya sa kanila sapagkat para silang tupang walang pastol. No? They were like sheep without a shepherd. Yun ang sabi niya sa ating gospel. At dahil sa awa, tinuruan niya sila at pinakain niya sila. Tinuruan niya sila at pinakain niya sila. Kapatid, pansinin natin. Hindi sinabi ni Jesus, kawawa naman. Pray na lang tayo. Hindi sinabi ni Jesus, magdasal na lang tayo. Hindi ganun ang sinabi niya. Hindi rin niya sinabi, disciples, kayo na ang bahala. Joy, kayo na ang bahala, Karela. Hindi rin niya sinabi yon. Anong ginawa niya? No? Ang ginawa niya, compassion becomes concrete. Compassion becomes concrete. Tapos may isang linya na parang tumatama ngayon. Sabi ng mga alagad, pauwiin na natin sila. Diba? Bahala na sila. Madalas ganyan
Parang modern version, scroll mo na lang yan. Unfollow mo na. Bahala na sila sa buhay nila. Wala akong time. Parang ganon, in the modern times. Pero ang sagot ni Jesus, kayo ang magpakain sa kanila. Feed them yourselves. Kayo ang magpakain. Grabe. Hindi somebody, kundi you. Kayo mismo, pakainin nyo sila. Hindi tomorrow, ha? Now na. At nung nagdahilan sila, 5 tinapay at 2 isda lang, parang tayo rin. Among, konti lang ang pera ko eh. Konti lang ang lakas ko eh. Konti lang time ko eh. Konti lang pasensya ko eh. Pero kay Jesus, ang konti, kapag inialay mo, nagiging sapat. At umaapaw pa. Hindi nag-umpisa ang milagro sa dami. Nag-umpisa sa pagtitiwala at pagbabahagi. Ang milagro, hindi nagsisimula sa marami. Nag-umpisa sa pagtitiwala at pagbabahagi. At hindi lang basta feeding program ito, ha? This is actually what we heard in the gospel is actually Eucharistic. Eucharistic ang dating. Kasi yung gestures ng misa nandyan. Kinuha niya, binasbasan, di ba? Pinagpira-piraso, ibinigay. Ganyan din ang buhay natin minsan. Kinuha tayo ng Diyos, binabasbasan, minsan, pinipira-piraso ng trials para maging blessing sa iba. Mga kapatid, kung isasalin natin ang pinag-usapan natin ngayon sa kasalukuyang panahon, ano kaya ang mensahe sa atin? Number 1, sa panahon ng digital noise, maging tao ulit. Sa panahon ng digital noise, maging tao ulit. Bawasan ang comment na masakit, dagdagan ng message na nag-aalaga. Minsan, ang 5 loaves and 2 fish mo ay isang tawag. Kumusta ka na? O kaya, isang sorry, isang salamat, isang nandito ako. Yun ang 5 loaves and 2 fish mo na pwede mo maialay. Pangalawa, sa panahon ng pagod at burnout, alalahanin, hindi ka makina. Hindi ka makina. Magpahinga, magdasal, magpatingin kung kailangan. Hindi kasalanan ng humingi ng tulong. Love begins by receiving God's love. And then third, sa panahon ng kahirapan at kakulangan, huwag mawala ng kultura ng pagbabahagi. Hindi lahat kaya magbigay ng malaki, pero lahat kaya magbigay ng totoo. Kung may extra, may bahagi. Kung walang extra, magdasal at maghanap ng paraan na may dignidad. Pwedeng time, effort, presence. Now, sa panahon ng pagkahati-hati, balik tayo sa ugat. Ano yung ugat? Minahal tayo ng Diyos. Kung yan ang identity natin, hindi tayo mabubuhay sa galit. Minahal tayo ng Diyos. Kung yan ang identity natin, hindi tayo mabubuhay sa galit. Mga kapatid, ang mundo ngayon, gutom. Hindi lang gutom sa kanin, gutom sa pag-ibig na may laman. At ngayong araw, sinasabi ni Jesus, huwag mo silang pauwiin na walang laman. Kayo ang magpakain. Lord, gawin mo kaming tinapay na nabasbasan para sa mga pagod. Gawin mo kaming pag-ibig na nagiging aksyon para sa mga nagugutom sa pag-asa. At sa bawat tahanan na nakikinig ngayon, ipadama mo, dito may pastol, dito may pag-ibig, dito may Diyos. Amen.